Tara, pag-usapan natin ngayon at alamin natin kung tunay ba itong offer na 36,000 maximum available amount at meron siyang terms up to 150 days na meron lamang siyang halos 0.0% APR rate as low. No? Ganun siya, napakababa daw. Kung totoo ba to? At yung bagong OLA na ito ay si bago ang lahat, ay maglalambing po ako sa inyo na pakisubscribe po ang aking channel, Sir Johnny 2.0. Pakilike na rin po, share nyo na at hit nyo yung notification bell para updated po kayo sa mga OLA reviews na ginagawa natin dito at sa mga usapang uutangan natin kung legit ba o hindi. So, subukan natin at inalam ko itong bagong OLA na si Moby Pera. Kala ko si Moby Dick yung balyena. So, sinubukan ko siya, tinry ko siya kahapon kasi bago siya sa aking paningin sa Play Store. Pero kung napanood nyo yung aking channel doon sa kabila, yung ating janitor, alam nyo na ibig ko sabihin, mag-ingat kayo rito. Sa simula pa lang, sasabihan ko na kayo, pero alamin natin kung magkano ba talaga yung maaari kong makuha. Kung totoo ba yung 36,000 na pautang dito kay Moby Pera. So, yun, install ko siya, downloaded yan, pinakita kagad. Pagbukas ko ng apps ay hihingi siya ng permissions sa mga contacts, sa phone, sa third-party accounts, sa installed application na yan, mga sinisilip niya, yung camera, yan yung mga sinisilip niya itong mga OLA. Ingat kayo sa pagka-download. Kung hindi niyo naman kailangan, hanggat maaari iwasan nyo na lamang po na magkaroon kayo ng problema. Kung may mga importante pa kayong mga number dyan, please. So yun, unang offer sa akin, maximum available amount is 36,150 days ang kanyang term at 0.0% daw yung kanyang interest. Then apply, then I apply. Then simula, basic info. Okay? Siyempre, marital status, current address, detailed address, lahat, email, lahat yan. Tapos yung Facebook niya is optional. Pwede kayo magbigay, pwedeng hindi. Pero siguro, mas bibigyan kayo ng chance kung binigay niyo yung inyong Facebook account na ayokong ibigay. Okay? Then, the work info after that, yung second kanyang process, what type of work do you do? Yung what industry is it? How long do you work? Your company info. Kukunin po niya lahat ng informasyon, contact info, nasa, wala. Nasa 5 info po yung, 3 info. 3 lang po yung kinukuha niya. Okay? 3 contacts lang ang kailangan niya at hindi niya na kailangan pa ma-hassle na pindot na manual dahil naka-indicate naman po dyan yung mga contacts na automatic na ibigay niyo sa kanila. And then, the ID info, kung ano ba yung mga ID kailangan nila para sa pag-apply natin sa kanila, select ID, UMID, SSS, driver's license, PRC, TIN, passport, pag-ibig, voters, GSIS, and PSN. Pero ang pinakamainit daw na ID na maaari nilang pagbigyan kahit ma-approve kayo is the UMID, SSS, and drivers at ang PRC. And then, diretso tayo sa confirm ID, confirm ID information, okay? Sine-check niya, dino-double check niya, ilalagay niyo pa rin yung ID number niyo, tsaka yung pangalan niyo doon sa ID. Okay? And then the withdrawal info, ito medyo kabado ko sa mga ganitong klase ng mga ganitong klase ng mga lending company, mga lending apps, no? Yung mas inuuna yung saan i-withdraw. Medyo maingat ako sa ganito eh. Kabado kasi may experience ako sa ganito na mas inuna yung withdrawal info kasi minsan may time na merong talagang OLA na nag-auto-disburse. Yung hindi na-evaluate pa lang, nag-apply pa lang kayo ng mga ng mga after processing, di ba? Nagpipindot-pindot pa kayo diyan. Then may dumarating na kagad na pera sa inyo tapos tsaka nyo lang makikita. Ay, ganyan kayo sa mga ganito. Kaya medyo nag-alangan ako rito pero tinuloy ko pa rin. Bahala na si Batman. Okay. Then the withdrawal info, ang kailangan niya is the e-wallet or the online bank at hindi ko binibigay talaga ang account na meron ako na banks, okay? Na meron ako, kung anong bank account na meron ako, nabaliktad tuloy. Sige, ilagay natin dyan is the GCash. Then yung number ng ating e-wallet. Okay? And then ayan, binigay ko na po, withdrawal info, kompleto na po yan. And then binigyan niya ako ng loan offer na aabot ng hanggang 2,500. Okay? And then, yung 2,500 na yan, ang marireceive ko na lang, nakalagay naman po sa baba is 1,450. Ang laki ng bawas. Sinilit ko kung bakit. At ano-ano yung mga babawas niya dyan.
Ito po yung pinaliwanag niya, ito yung kanyang repayment details kung bakit ganoon. Credit assessment fee, platform service fee. Yung credit assessment is 300, platform service is 400, almost 700 na kagad. Withdrawal service fee, account management fee is 300, almost 1.3 na kagad, di ba? Laki. Tapos withdrawal service fee, 50. Di ba? Napakalaki, ang laki. Tubong lugaw talaga itong mga to, no? Almost 1,000. Ang laki ng binabawas nila doon sa mga utang nyo. Tapos, ang stage 1 ng kanyang schedule, kung sakaling okay kayo ron, pumayag kayo sa ganong klase ng transaction, ito yung susunod niya, stage 1, first schedule ng kanyang repayment na 2,499 daw, is for 7 days lang. Pero, 22, 5, 22, diba? Isang linggo lang, kailangan bayaran mo na yung 1.5 na nakuha mo, doon natira, na sa hinira mo, kailangan ibalik mo ng halos 2.5 din after 1 week, di ba? Paano kung wala ka sa sahod ng time na yon? Tinapos ka ng budget ng time na yon. O, di ba? Yung 1.5 mo, abono ka ba? Kaya ingat-ingat ito sa mga ganitong klase ng mga ola, no? Lalo na mga bagong labas. Then, yung loan amount na sinubukan ko yung 1,000, ayoko kasi baka bigla mag-auto-disburse eh. Kasi yung sasabi ko sa inyo, nung minsan hindi pa kayo pumipindot, tinitignan nyo pala may dumarating ng pera. Ingat lang po kayo sa mga ganun. Then, ito, please confirm the first payment is 7 days, di ba? Ganun din, 7 days din siya. Walang pagbabago. Tapos, ang makukuha ko na lang is nasa 550, almost 40%, di ba? For 1 week, nakakaano lang, medyo ang sakit lang sa bulsa na ito, no? Nakahiram ka ng maliit na halaga, ibabalik mo, napakalakit, doble na. Then, ayun pa rin po, maliit din po yung ano niya, yung credit assessment is 100, this platform is 160, ang laki pa rin na kinukuha niya, no? Then, ayan, schedule payment niya for 1 week is 999, almost 1,000 na rin. Kasi meron pa siya second stage 2, ayan, no? Meron 12 na something para pinapalabas niya, matagal daw ang utangan niya. Pero babayaran mo pa rin ng halos buo, doon sa 7 days. Tapos meron siyang parang piso doon sa pinakahuli na December 10, something like that, o October 12, something like that na ganun pecha. Basta medyo malayo yung agwat ng babayaran mo na pinakabarya na lang. And then, congratulations! Your loan offer has been signed. The result of review will remind you by SMS. So, 1,000. Sinubukan ko na yung 1,000. Then, after that, nag-pending. Pakita ko sa inyo. Yung 1,000 nag-pending yan. And then, after an hour, sinilip ko siya. Reject. Goods naman. Okay. So, buti nire-reject ako kaysa nagkakaroon. Then, paalala lang, itong si Mobipera, ang advertiser niya sa Google ay si UPeso na merong permanent cease and desist order doon sa SEC. So, sana mag-ingat kayo sa mga ganitong klaseng bagong OLA na akala nyo bago talaga pero under lang pala ng mga dating OLA na nag-ooperate na may issue sa SEC. Okay, sana nakatulong ang video ito. So, muli, maglalambing lang ang inyong lingkod na si Sir Johnny 2.0 na paki-subscribe po ang aking channel, like, share, hit nyo yung notification bell, updated po kayo sa mga videos ng OLA review na ginagawa natin dito. Marami pong salamat at hanggang sa muli.